ka na ika'y mawiwili. So mga par, hanggang sa ngayon nga po patuloy pa rin ang pag-aamok ni Terence Crawford sa ating pambansang kamaong Manny Pacquiao, Mayweather Jr. at Oscar De La Hoya. Ano yung mga idol? Kung nabigyan daw siya ng pagkakataon na makalaban ng tatlong fighter na to, dudurugin niya daw ito sa bakbakan, lalo na itong si Pacman mga idol. Kung nilabanan lang daw siya dati ni Boss Manny noong nasa top rank promotion pa sila, maaga daw si Crawford sumikat dahil sigurado niya mga idol tatalunin niya si Boss Manny sa bakbakan. Well, sa totoo lang mga boss, para sa atin pasalamat pa si Crawford na hindi nito nakalaban si Manny Pacquiao noong nag-uumpisa pa lang ito gumawa ng pangalan sa boxing sports. Naniniwala tayo mga idol kung nangyari ang laban nila dati, hindi na ngayon undefeated si Crawford. At bakit natin nasabi ito mga idol? Dahil sa panahon noong naghahamon si Crawford sa laban nito kay Pacman, ito yung time na kinalaban ni Crawford si Gamboa, isang 130 pounder. Umakyat ng lightweight para labanan si Crawford, pero sa bakbakan nila mga idol, makailang beses ito nahilong talilong sa maliit na kampyon. So sa tingin nyo ba mga idol, kakayanin ba ni Crawford ang isang Manny Pacquiao? O di kaya si Mayweather na hari dati ng boxing? Sinasabi pa ni Crawford mga idol na gumagawa daw ng paraan si Pacman para tumakas sa kanya dati sa bakbakan. Pero sa huli pala mga idol, napag-alaman natin na hiniling pala ni Pacman ang laban nito kay Crawford. Gusto makalaban ni Boss Manny si Crawford, pero nagulat si Pacman na ang binigay sa kanya ay si Jeff Horn. At ayon kay Barbaro mismo, siya daw talagang pumatay sa laban ni Pacman at Crawford dahil bagong salta pa lang daw si Crawford sa welterweight. Tapos ang ending sinasabi ni Crawford na tumakas daw si Boss Manny. At sa mga nagsasabi mga idol, na pagkatapos nito hinamon ulit ni Crawford si Pacman sa laban. So paano siya lalabanan ng Pinoy legend? Dahil lumipat na ng PBC si Pacman at nasa top rank pa si Crawford. Nasa mga punto na yun mga idol, ayaw makipagnegosasyon ni Bob Arum sa PBC. Kaya ang narrative na umiwas si Pacman kay Crawford sa bakbakan, kwento lang talaga yun mga idol. Kahit ngayon papalag si Pacman sa edad na 47 anyos kay Crawford, pero kailangan talaga ni Crawford mag-offer na malaking halaga sa Pinoy legend at bumaba ito ng timbang sa 147 pounds. Sa tagal ni Pacman sa boxing mga idol, matatakot pa ba siya sa bakbakan kalaban ng kagaya ni Crawford? Sa kabilang banda naman mga idol, matunog nga po na rumor sa social media na malaki daw ang tsansa ni Alan Picasso na manalo sa laban kay Naoya Inoue sa paparating na laban nila sa December 27 sa Saudi. Sa ngayon daw kasi mga idol, hindi daw focus si Inoue sa training nito kay Picasso. Palaging busy daw si Inoue sa kanyang sariling promotion at sa naging laban ng kanyang utol na si Takuma Inoue. Well, maraming papaldo kay Inoue mga idol. Sakaling matalo ito sa laban, marami talagang tatalpa kay Picasso. Lalo pa malaking odds ngayon mga idol. 10 times sa makukuha mo na pera kung pupusta ka para manalo ang Meksikano. Maski mga idol, kung matalo si Picasso, mananalo ka pa rin na malaki. Sakaling tumalpa ka, na desisyon lamang ang panalo ni Inoue. Kung tataya ka ng 100, kikita ka ng 600 pesos. Pero gayon pa man mga idol, rumors pa lang ang bagay na to. Nakulang sa training si Inoue. Hindi lang yan nagpapakita ng ensayo mga idol. Kaya mag-expect pa rin tayo ng knockout win galing kay Inoue.